Sabi nga ng Panginoon ang isang sundalo ng Diyos ay laging nakahanda. Napagamat hindi ngayon ang aking schedule, every Friday ang schedule ko, pero sabi daw ni brother ako daw muna ang tatayo bilang kapalit ni Sister Mel. Kasi Sister Mel, medyo masama ang pakiramdam niya. Ha? Ha? Bakit? Ano meron kayo doon? Meron kayo permitting doon. Kaya medyo siguro baka napapagod si Sister Mel, sumasama yung kanyang pakiramdam. Pero wala akong magagawa. Utos ni Lord, di ba? Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Ang ating pong tinatalakay ngayon ay tungkol po sa pagkain nagbibigay buhay. Yun ba yun? Yung pagkain nagbibigay buhay, ito yung tinutukoy ng Panginoon na espiritual. Pang-espiritual na pagkain. Itong pang-espiritual na pagkain na ito ay medyo malalim. Ang ibig sabihin dito, kung hindi mo ito pagninilayan, ay medyo hindi mo ito lubos na mauunawaan. Pero kung tayo po hihingi ng gabay sa Holy Spirit, ito ay unti-unti niya ipagkakaloob sa atin. Amen. Na sabi nga po natin mga kapatid na napakahalaga sa atin yung tinutukoy ng Panginoon na pagkain nagbibigay buhay. At sabi ko nga kanina, ito ay yung pang-espiritual na pagkain. Ito yung pagkain espiritual na hindi ito nasisira, hindi ito naluluma, hindi ito nabubulok. Amen? At ang pagkain ito ay hindi ito basta-basta nakahanap. Hindi ito basta-basta napupulot sa kung saan-saan sa palengke, sa Divisoria, o sa mga department store. Hindi. Kundi ang pagkain espiritual na tinutukoy ng ating Panginoon ay napakahalaga ito. Kasi ang pagkain espiritual na nagbibigay buhay ay nagbibigay ito ng lakas, ng enerhiya sa ating katawan. Ito ay nagbibigay ng kalusugan ng ating katawan. Amen? At ito ay bilang tayo mga tao, napakahalaga ito. Ang kailangan ito ay ating hanapin. Hanapin. Paano natin hahanapin yung pagkain na nagbibigay buhay? Wala tayong makikita kung saan-saan yung lugar. Sabi ko nga kanina, hindi ito napupulot kung saan-saan lugar. Ito ay makikita lamang natin at matatagpuan natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Eh ba? Kailangan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Lubat na. Lubat yata ito ah. Hello? 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 Nawawala Tulad kahapon sa anniversary natin. Ayan, mayroon. Mayroon po. Mayroon na po. Mayroon. Hello? Ayan, meron na. Huwag ka naman sumabay sa akin. Eh, di ba? Sa ibang araw ka na malobay. Pero ngayon, ibigay mo muna para sa akin. Nalulubat na. Lubat na. Saksak dapat. Wala si ate nga ate. Wala, dalang pera. Yung dilaw, yung dilaw. Parehas lang yan. Ganun. Ay, magandang ganun. Kaya mga kapatid, sinasabi ko nga po na ang pagkain nagbibigay buhay, ito matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoon. Amen? Sa magitan po ng pagkain na ito, ang pagkain na ito ay makikita po natin at matatanggap po natin kung tayo po ay madalas na nagsisimba. Amen? Yung ating pagsisimba, doon natin matatanggap yung pag-spiritual na pagkain. At ano yun? Wala. Yung pagkain na tinutukoy dito sa ating Banghelyo ay yung tinatanggap natin kapag tayo po ay tumatanggap kung tayo po ay nagkukumunyon.
tayo pa nagkukumunyon, tinatanggap natin yung ostya. Diba? Yung ostya, ito yung doble yung ostya, ang katawan at dugo ni Kristo. Natuto na lahat, kompleto na. Yun yung isa pang tumutukoy dito sa pagkain nagbibigay buhay. Kaya napakahalaga mga kapatid yung tayo po ay nagsisimba rin. Amen. Maraming tao sa panahon natin ngayon, kaya napakahalaga yung ating pagsisimba mga kapatid. Magsisimba tayo kapag doon sa ating pagsisimba, ay doon natin natatanggap yung katawan at tubo ni Kristo na nagbibigay buhay. Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon.